everyone, another day, another motivational talk for today. Ang topic natin today is all about truth. Naglaho na ba ang katotohanan? Pag-usapan natin yan today. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay mula sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayong katotohanan. Magkakanya-kanya tayong pananaw. Kung ano yung totoo sa'yo, yun ang paniniwalaan mo. So, importante that we know about the truth. Kahit minsan hindi totoo yun sa'yo, it doesn't matter. Kung sa akin, hindi kasalanan pumatay, kung sa'yo kasalanan pumatay, it doesn't matter. Kasi kung walang Diyos na magdidikta sa atin kung ano, hindi natin malalaman yung totoo. Our God is a true God whose knowledge without error. His conception is not contradiction. His truth is absolutely internal. Jesus Christ embodies truth perfectly as the way, the truth, and the life. Because God is truth, His word is reliable. Dahil totoo ang Diyos, merong nagdidikta kung anong tama at mali. His word is reliable. His promises are sure. And our faith is secure. So sabi din sa Revelation chapter 12 verse 9. Sa Revelation makikita natin kung bakit yung katotohanan ay pilit na binabaluktot ng diablo. Sabi dito, and the great dragon was thrown down, that ancient serpent, ito yung matandang ahas. Ibabalik ka talaga sa Genesis, sa first chapter of the Bible, who is called Devil and Satan, the deceiver of the whole world. Ito yung mandaraya sa buong sanlibutan na sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, dito makikita natin na mayroong katotohanan. Ang Diyos ang nagdidikta ng tama at mali. Ang Diyos ang nagsasabi ko ng mabuti at masama. Sabi ng Panginoon dito, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden. Pwede kang kumain sa lahat ng gusto nyo dito sa garden, but you must not eat from the tree of knowledge and good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. So, dito sa verse na to, makikita natin, may certainty, may siguraduhan. Merong katotohanan, may katiyakan. Yung truth po ay meron nag-i-exist na truth mula sa Diyos, mula sa bibig ng Diyos na nagsasabi kung anong tama at mali, kung anong mabuti at masama. At sabi dito, sapagkat sa araw na to ay kayo kumain nito ay tiyak kayo mamamatay. So may certainty of consequences kapag sinuway natin ang katotohanan ng Diyos. Now, first teaching for today is God's divine truth. Ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan. Ang Diyos po ang nagsasabi kung ano ang tama at mali, kung ano yung totoo sa kasinungalingan. Dito makikita natin na ang Diyos, sa Kanya nang galing yung truth. Pero pagdating sa Genesis chapter 3, ito yung kauna-unahang pagkakataon na yung katotohanan ng Diyos ay binaluktot ng ahas. Kaya magkasunod ang chapter nito, chapter 2 and chapter 3. Sinabi dito, the serpent was more yung ahas daw was more crafty than any of the wild animals in the Lord had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree of the garden? Ito kina-question ni Satan yung katotohanan ng Diyos. Yung kauna-unahang pagbabaluktot sa kauna-unahan salita ng Diyos. So, hanggang sa mahulog dito si Eva at Adan sa pagkakasala. Yung truth po kasi, hindi yan manggagaling sa ahas. Hindi yan manggagaling sa tao. Yung truth manggagaling sa Diyos. At lahat ng sumusuway sa katotohanan ng Diyos ay haharapin yung consequences. At ito yung nangyari sa tao. Sinuway nila yung katotohanan ng Diyos at sila ay napahamak.
Number 2, cultures redefine truth. Ang Diyos, meron siyang katotohanan. Ang pumatay ng kapwa, murder is wrong. Kahit balik natin, murder is wrong. Kahit ano pang sabihin ng tao sa mundo, murder is wrong. Pag sinabi ng Diyos na murder is wrong, pag sinabi ng Biblia na there are only two genders, male and female, kahit sabihin pa ng buong mundo na mali, dalawa lang ang genders. It doesn't matter. Sa human culture, they will do their best to redefine the truth of God. Pero ang sasabihin ng Diyos, ito yung totoo, ito yung nakasulat sa salita ng Diyos. And tayo po as believers, we have to stick the truth of God. Kahit pa yung kultura natin, kahit ano pang kultura po natin na walang truth. Kahit anong paniniwala mo, basta ang katotohanan, kung di yan totoo, it doesn't matter. So, hindi siya relative. Yan yung kanyang katotohanan. What is true to you is what you have observed. Kahit lalaki ka, ang tingin mo sa sarili mo ay babae, or babae ka, tingin mo sa sarili mo ay lalaki. Merong even if na tingin mo sa sarili mo ay puso. It doesn't matter. Kung meron transgender, meron transfishing. So, may respeto kung ano man yung desisyon o identification na gusto mong paniwalaan sa buhay mo. Basta, we have really to respect kung anong paniniwala ng bawat isa. And we also have to yung paniniwala ko, I believe what God and the Bible. So, minsan nagsasabi ka lang ng paniniwala, hate na yung sinasabi nila ba? So, cultures redefine truth. Yung kultura natin, iba't ibang kultura, iba't ibang definition ng katotohanan. So, hindi lang ito sa issues na experience, pero sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, even sa relationship, alam natin sa puso natin na mali, pero nilalaban natin sa harapan ng Diyos. Kaya at the end, tayo nagsasuffer. God defines the truth. Hindi tayo ang nagde-define ng truth. Ang nagde-define ng katotohanan. Jesus is the truth. Hope you learn something. Thank you everyone, and